Dear Lady Love TV. Betray and marry my best friend. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Are you sure about this? Kung hindi lang masyadong seryoso ang boses ni Marco nang tanungin siya, gusto niyang humagalpak ng tawa. Hindi na kasi siya mabilang kung ilang beses nitong tinanong iyon at parang hindi pa rin pumapasok sa isip nito ang pagsagot niya ng yes. Tapos na niyang iligpit ang mga pinagkainan nila pero parang ayaw pa niyang umalis. May takot kasi siyang nararamdaman. Maaari kasing kapag labas nila ni Ara ay sumulpot na lang sa harapan nila si Lawrence. Maaaring kaya hindi nito kayang harapin kapag kasama niya si Marco, pero hindi niya maiiwasan na makaramdam ng takot kapag siya lang mag-isa, tapos kasama niya pa si Ara. Akala niya ay handa na siya sa muling paghaharap nila ni Lawrence, pero malaking bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabing kailanman ay hindi niya magiging handa. Hindi naman kasi siya pinalaking sinungaling, kaya parang mabubuking siya kapag nagkaroon ng pagkakataon na kumprontahin siya. Ngunit syempre, hindi niya gugustuhin umatras sa usapan nila ni Lawrence, lalo na't si Marco ang labis na maaapektuhan. Huwag ka na mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Saka hindi ako susugod sa laban. Interview lang yung pupuntahan ko. Hindi lang pala interview dahil kailangan maging employee niya ako ng isang buwan. Saka siguradong magiging busy ako dahil pagsusulatin niya ako ng script. Nakangiting sabi ni Jackie. Gusto kasi niyang i-assure talaga ang kanyang mister na wala itong dapat alalahanin. Wala nga ba? Gusto na rin niyang itanong sa sarili. Para kasing hindi makasagot ang kanyang puso na alam niyang sobrang natataranta nung magtama ang tingin nila ni Lawrence. At alam niyang hindi lang iyon dahil sa kaba, dahil nakaharap din ni Lawrence si Ara. Ganoon na ganoon din naman kasi ang tibok ng kanyang puso nang tinanggap niya si Lawrence sa kanyang buhay. Wala akong tiwala kay Lawrence, mariing sabi ni Marco. Lalo tuloy lumiit ang mga mata nito dahil sa galit. Pakiramdam ko'y may kalokohan na naman siyang gagawin. Hindi na ako magpapaloko sa kanya. Kaya kung talagang ganoon ang plano niya, ipapamukha ko sa kanyang hindi niya ako makukuha. Mariing sabi niya sa determinadong boses. Iyon nga lang, habang sinasabi niya mga salitang iyon, hindi siya makatingin ng diretso kay Marco. Kung sa bagay, inaayos din naman niya ang necktie nito dahil ayaw niyang may maipipintas dito ang kahit na sino. Sigurado ka? Doon na siya tumingin kay Marco. Nagtatanong lang ako. Mabilis na sabi ni Marco. Tiyak niyang alam na nitong napipiko na siya sa banat nito. Para kasing pinagsasampalan pa nito sa kanya ang kanyang naging katangahan noon. Hindi ko nauulitin ang pagkakamali ko noon. Inis niya sabi kay Marco. Saka iba na ang sitwasyon noon at sa sitwasyon natin ngayon. Kasal na tayo at hinding-hindi yun mabubura sa isip ko. Alam niya ang gusto lang ni Marco ay maprotektahan siya sa lahat ng pagkakataon. Kaya kung maaari lang, ay pigilin niya ito sa kanyang desisyon. Ngunit, alam niyang mas makatutulong siya sa kanyang asawa kung susundin niya ang gusto ni Lawrence. Saka wala naman siyang masamang gagawin at hindi rin niya hahayaan na may masamang gawin sa kanya si Lawrence. Siguro naman ay may tiwala ka sa akin. Tanong niya rito nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanya. Parang binabasa nito ang maigi ang laman ng kanyang utak para na rin ang nararamdaman niya. Of course, then trust me. Hinding-hindi ko dudungisan ang pangalan mo. Kailangan lang natin gumawa ng kontrata na hindi kukunin ng biglaan ni Lawrence ang pera niya. Kapalit ng interview ko. Mahirap na kasi ang magtiwala lang tayo sa salita. Kailangan din syempre may pinanghahawakan tayo. Mahirap naman kasi yung asang-asa tayo hindi maluloko, yun pala ay joke lang lahat. Ang tungkol sa negosyo nila ang sinasabi nila ni Marco. Pero sa likod ng isip niya, ay bigla niyang naisip ang naging relasyon nila ni Lawrence. At dahil doon, may eksena namang sumuot sa kanyang isipan. Are you sure about this? Nananansyang tanong sa kanya ni Lawrence habang nasa ibabaw sila ng kama at magkayakap. Nagsiselebrate sila ng monthsary. Sa kondo nito nang mauwi sa mainit na halikan at yakapan ang masaya nilang pagkain. Ayaw mo ba? Nanunodyo niyang tanong dahil alam niyang may kung paano pa ito nagpipigil ngayon. Sabi niya sa sarili, ang tanging lalaking aangkin lang sa kanya ay magiging asawa niya. Hindi pa nga sila kasal ni Lawrence pero natitiyak niyang ito ang gugustuhin niyang makasama habang buhay. Kaya naman, gusto niya itong patunayan ngayon. Sa kanyang kasintahan, sa palagay din niya ay anumang security na nararamdaman ni Lawrence para kay Marco ay maglalaho kapag naging isa na sila.
Siyempre gusto. Wika nito. Kaya huwag ka na magsalita pa. Wika niya bago pa niya inangkin muli ang labi nito. Sa pagkakataon ding iyon ay mas naging agresibo na ang kanyang kamay dahil alam niyang magbabago na ang isip nito. Talaga rin naman kasi niyang kailangan niya ito. Nais niya kasing maging tunay na siyang babae na labis na nagmamahal. Galit ka ba, mommy? Tanong sa kanya ni Ara. Of course not. Mabilis niyang sabi. Alam niyang narinig ni Ara ang marahas niyang pagbuntong hininga na ginawa lang niya kapag nagagalit siya. Ngayon kasi kailangan niyang pigilan ang matinding emosyon na nararamdaman niya sa pagkakaharap nilang muli ni Lawrence. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya pagkaraan. Kung bakit ba naman kasi nanumbalik na naman ang sakit na nararamdaman niya, ngayong dapat ay nakapag-move on na rin siya. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalang muli. Napakahirap naman kasing mag-move on kung sobra ka nasaktan ng taong minahal mo at labis na pinagkatiwalaan. Sa sobrang sakit na nararamdaman niya noon, ay naisip niyang baka nga sinadya pa ni Lawrence sa buntisin siya para mas masaktan nito si Marco. Nakaramdam tuloy siya ng galit nang maisip niya kung bakit sinabi niya kay Lawrence sa buntis siya. Saka nito sasabihin na joke lang ang lahat, na hindi siya nito talaga mahal at pinaibig lang siya nito para mapatunayan na may masasabi sa sarili. Higit na kay Marco. Kahit kasi mag-iwasan sila noon ni Marco, alam ni Lawrence na mahalaga pa siya kay Marco. But why are you crying? Nagtatakang tanong ng kanyang anak. Nasa mga mata rin na matinding pag-aalala. Sa kagustuhan kasi niyang huwag ipakita kay Marco, ay yumuko siya. Hindi naman niya inaasahan sa kanyang pagyuko ay si Ara naman ang makapapansin sa damdaming nais niyang itago. Hindi niya nakuhang sagutin ito dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Basta ang alam niya ay hindi siya makahinga sa sobrang sakit. Hindi mo na gagawin ng kalokohan yan, Jackie. Mariing sabi ni Marco, nang hawakan nito ang baba niya at itingala para siya mapagmasdan. Tapos kinabig siya nito para yakapin at dahil kailangan talaga niya ng karamay ng mga sandaling iyon, gumanti siya ng yakap sa asawa. Talagang kahit kailan, si Marco lang ang nagiging karamay niya. Kaya naman ngayon, ito na ang nangangailangan ng tulong ay hinding-hindi niya ito pababayaan. Mag-best friend sila, kaya nararapat lamang na magdamayan sila. Sabi niya sa sarili, ay huminto na siya sa kanyang pag-iyak, ngunit hindi niya magawa dahil maraming eksena ang pumapasok sa kanyang isipan. Naramdaman din niyang parang piniga na naman ang kanyang puso dahil kahit na magmakaawa sa kanya si Lawrence, ito ang kanyang pipiliin. Nagagawa nito makipagkatawanan sa ibang babae ng sumunod na araw. Parang sinasabi nito sa kanya na hindi naman ito apektado sa relasyon nila ni Marco at nagawa pa nito makapag-move on sa kanyang pagtataksil. Kahit hindi mo sabihin, alam kong nahihirapan ka lang sa sitwasyon, kaya makabubuti pang huwag na nating pilitin pa ang lalaking iyon. Hindi na baling, kahit na sa boses nito ang tigas, ay alam naman niyang sobra itong nag-aalala sa kanya. Hindi rin ito magagawang ipagkaila ang pagkaawa sa kanya. Alam niyang kahit palagi niyang sinasabi kay Marco ang I love you, alam niyang hindi niya nagawang ibigay dito ang pag-ibig na nagawa niyang ialay kay Lawrence. Sa tingin mo, maaawat mo pa ako? Putol niya sa sasabihin nito, tapos ay kumalas siya sa pagkakayakap dito. Jackie, alam mo naman kapag nagdesisyon na ako ay final na. Tulad nga ng sabi ko sa iyo kanina, pagkatiwalaan mo ako dahil hindi ako papayag na magtagumpay si Lawrence sa anumang kalokohang naiisip niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kakalimutan na sa iyo ako kasal. Wika niyang biglang natigilan nang ma-realize niya ang kanyang nasabi. Are you fighting? Naiiyak na tanong ni Ara. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan dahil nakalimutan niyang nasa harapan nga pala nila si Ara. At sa lahat ng ayaw ng kanilang anak, iyong makikitang nag-aaway kami ng daddy niya. No, sabay din nilang sabi ni Marco. Basta huwag mo nang kontrahin ang pagdedesisyon ko. Okay lang ako. Ang kailangan lang nating isipin ay magandang idudulot nito sa ating pamilya. Sabi na lang niya. Nginitian niya si Marco, pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Ayaw niya kasi ang ideya na awatin siya nito sa kanyang desisyon na para bang hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Kung may natitira man siyang pagmamahal para kay Lawrence, hindi sapat na dahilan iyon para sirain niya ang kanyang pamilya. Alam din niya ang pagsasama nila ni Lawrence ay magiging dahilan para tuluyan siya makapag-move on. Masyado ka naming naistorbo ni Ara. Aalis na kami. Wika na lang niya. Sa tingin niya ay hindi na lang ang paraan para makaiwas siya sa gustong mangyari ni Marco.
Hindi kayo aalis nang hindi niyo ako kasama. Tinaasan niya ng kilay si Marco. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo na mababago yung desisyon ko. Alright, asawa kita kaya pagkakatiwalaan kita na kaya mong i-handle ang sitwasyon. But I want you to know, sobrang laki ang tiwala ko sa'yo na tiyak kong hindi mo sisirain. Kaya lang, wala akong tiwala kay Lawrence na hindi ko talaga alam ang tumatakbo sa utak. Galit nitong sabi na tumatalim ang mga mata. Tumango siya. Alam naman kasi niya kung bakit ganoon ang pag-aalala ni Marco dahil alam nitong laging nagpaplano si Lawrence na maagaw mga bagay na makapagpapaligaya sa kanyang asawa. Kaya nga siguro nag-deposit ito sa kanila ng milyon-milyon para kapag dumating ang araw na muli silang magkikita, ay may dahilan na naman si Lawrence para masaktan si Marco. Mas maigi na rin sigurong malaman niya na hindi ako nagkamali ng desisyon sa buhay. Mahina niyang sabi ngunit alam niyang malinaw niyong narinig ni Marco. Nang tingnan niya ito ay nakangiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mata ang kasiyahan. Ayaw niya nakikita niyang malungkot si Marco, kaya naman inabot niya ang mukha nito at hinaplos iyon. Uuwi na tayo, Mommy Daddy, tanong ni Ara pagkaraan. Nangahaba pa ang nguso nito. Yes, wika niya parang si Donald Duck kapag nangahaba yung nguso mo. Mom, babae ako, si Daisy Duck ang kamukha ko. Napahagalpak sila ng tawa ni Marco sa banat nito. Manang-mana ka talaga sa mami mo kapag nagsisimula ng katwiran. Natatawang sabi ni Marco. Nakurot niya tuloy ito. Ako na naman ang nakita mo. Sa yung daddy, anong naman ako? Biglang tanong ni Ara. Ang pagiging makulit. Mabilis na sabi ni Marco. Saka galing sa pag-video games. Wika ni Ara. Nang tumingin sa kanya si Marco ay hindi niya napigilan na mag-thank you rito ng walang sound. Wala naman kasing mahirap sa kanyang sagutin ang tanong ni Ara. Dahil ang lagi papasok sa isip niya ay si Lawrence. Kaya alam niyang tanggap na tanggap ni Marco si Ara bilang tunay na anak. Gusto mo munang mamasyal? Tanong naman ni Marco. Pilit pa nitong pinasigla ang tinig. Alam niya kasing ayaw nitong magpakita ng negatibong emosyon sa kanya, lalo na sa harap ni Ara. Sakay tayo sa Ferris wheel. Matiling sabi ni Ara sabay palakpak. Napailing na lang siya dahil alam niya kung ano ang namana ni Ara sa tunay nitong ama. Tulad ni Lawrence, hindi tumitigil si Ara hanggang hindi nakukuha ang bagay na naisipan nito. Mula kasi na makwento nila sa bata na natrap sila ni Marco sa Ferris wheel ay lagi na nitong binabanggit na gusto rin itong sumakay sa Ferris wheel. Oh no, sigaw ni Marco sa pa-OA na paraan. Ang inis tuloy na nararamdaman niya kanina sa kanyang asawa ay tuluyan na naglaho. Paano ba naman kasi? Nakita niya kung paano ito napalunok na parang nai-imagine na nitong nasa harap na nito ang Ferris wheel. Ngunit habang naiisip niya kung gaano katakot si Marco sa Ferris wheel, ay wala din itong naaalala na bumalik sa kanya. Si Marco naman pala ang takot sumakay sa Ferris wheel. Bakit ayaw mong sumakay na kasama ako? Nagraramdam na tanong sa kanya ni Lawrence. Dinala kasi niya si Lawrence sa Kingdom of Fun nang magkwento siya nitong gustong-gusto niya magpunta sa amusement park. Ayaw niya nagtatampo sa kanya ang boyfriend dahil ang bigat-bigat sa pakiramdam. Dama niya kasing sobra niya itong mahal. Kaya't hanggat maaari ay ayaw niya nagtatampo ito. Kahit pakiramdam niya ay nawawala na siya ng oras kay Marco. Na mga bata pa kasi sila ni Marco ay sumumpa sila sa isa't isa na kahit anong mangyari ay mangingibabaw ang kanilang pagkakaibigan. Kaya nga lang, parang ang hirap nitong gawin ngayon. Alam naman kasi niyang pinagseselosan ni Lawrence si Marco at hindi naman niya ito masisisi. Alam naman kasi ng boyfriend niya na buong buhay niya ay wala siyang minahal kundi si Marco. Kasi mahal mo siya. Matalik ko siyang kaibigan. Minahal mo siya. Hindi siya kumibo dahil wala namang tamang saysay. Totoo naman kasi ang sinabi ni Lawrence. Kaya lang, hindi niya magawang sabihin dito na ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Marco ay walang-wala sa nararamdaman niya ngayon kay Lawrence. Siyempre, ayaw din naman niyang masyadong lumaki ang ulo nito, kaya hinayaan na lamang niya itong kahit papaano ay makaramdam ng selos. Kung ayaw mong sumakay, okay, fine. Sasakay tayo sa Ferris wheel. Naniniguradong tanong nito. Malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan niya. Yes, ang lapad ng ngiti nito ngayon, kaya hindi rin niya napigilan ng mapangiti. Para kasing may masusuyong kamay na humaplos sa kanyang puso. Tulad nga ng sabi mo, si Marco ang may phobia, hindi ako. Very good. Napahinto siya sa pag-usog sa pila. Marinig niya ang sinabi nito. Para saan ang reaksyon na yan? Hindi mo na kasi tinawag na may Marco ang best friend mo.
Tinaasan niya ito ng kilay. Dapat bang tawagin ko siya uling? No, pero gusto kong marinig ang endearment mo sa akin. Nakangising sabi nito, pero sa tingin, ang talim. It's my Lawrence. Bulong niya rito pero ngiting-ngiti. Nang hapitin siya nito sa baywang ay hindi niya napigilan na sumandal sa dibdib nito. Para kasing protektado siya kapag nasa paligid lang ito. Ang sweet naman ng mahal ko. Kaya kailangan ay lagi mo akong alagaan. Ginagawa ko naman, hindi ba? Hindi niya nasagot ang tanong ni Lawrence dahil totoo naman ang sinasabi nito. Palagi talagang pinararamdam sa kanya kung gaano nga ba siya nito kamahal. Kaya naman, sa palagay niya ay wala ng lalaking karapat-dapat sa kanya kundi si Lawrence lang. Lahat naman ng lalaki ay sweet sa simula. Huwag mo akong itulad sa ibang lalaki. Mariing sabi nito. Pakiramdam niya tuloy ay malaki ang kasalanang nagawa niya rito dahil sobrang talim ng tingin nito sa kanya. Lahat ng sabihin ko ay kaya kong panindigan. Oh, wika niya nang kunin nito ang kanyang palad. Dahil mula nang mahalin kita ay wala na akong ibang gustong makasama at makausap kundi ikaw. Kaya kung mayroon man siyang takot sa Ferris wheel tulad ni Marco, ay tuluyan nang naalis dahil sa hawak na ginagawa sa kanya ni Lawrence. Ano bang iniisip mo? Wika ni Marco bago niya hinagilap ang palad ng kanyang asawa. Asawa, nakangiti niya sabi, pero mapait na mapait ang kanyang nararamdaman. Kahit naman kasal sila ni Jackie, ay hindi niya tuluyang masabi na asawa nga niya ito dahil hindi naman niya ito kaya ang kinin tulad ng isang tunay na asawa. At kung sakali ngang normal siyang lalaki, hindi pa rin siya nakasisiguro kung magagawa nga ba niyang kunin ang karapatan niya, gayong alam naman niya kung sino ba talaga may karapatan kay Jackie. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Gusto kasi niyang itaboy ang ideya na si Lawrence ang dapat nakasama ni Jackie. Dahil ito ang talagang mahal ng matalik niyang kaibigan at tunay na ama ni Ara. Ngunit hindi niya magawa lalo na at nakita niya kung gaanong naapektuhan si Jackie sa presensya ni Lawrence. Ferris wheel. Naalala mo ba nung magkasama tayong na-trap sa Ferris wheel? Hindi ito agad kumibo kaya nagduda siya kung siya nga ba ang kasama ni Jackie nang maisip nito ang tungkol sa Ferris wheel. Nang sulyapan niya ito ay nag-iwas ito ng tingin, kaya nakasisiguro siyang hindi siyang pumasok sa isip nito. Oo, wika nito. Pinisil niya ang palad ni Jackie. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din kita. Ngumiti siya at tinikom na lang niya ang bibig. Alam niyang dapat siyang masiyahan dahil mahal siya ni Jackie. Pero may palagay siyang ang mahal kita na sinabi nito para sa kanya ay hindi tulad ng pagmamahal nito kay Lawrence. Maaaring ang mahal kita ay para lang sa pagiging magkaibigan nila. Masakit iyon sa kanya, pero kaya naman niyang indahin. Ang importante lang naman sa kanya ay siya ang kasama ni Jackie, ngayon at sa mga sumusunod na araw. Alam ko, wika niya. Kaya nga, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat na makapagpapasaya sa iyo. Dahil kahit mawala ako sa mundong to, wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Ano bang sinasabi mo? Gilalas nitong sabi. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. Wika niya saka itinutok na sa pagmamaneho ang atensyon. Ano nga ba ang ibig ipagkaluhulugan ni Marco sa mga salitang kanyang binitawan sa kanyang asawa? Hanggang kailan nga kaya nila makakayanan ng pagpapanggap? At hanggang kailan nila maitatago ang tunay nilang nararamdaman? Abangan muli natin bukas ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.